Natagpo ang patay ang isang 15 anyos na babae matapos niyang ireklamo ang 13 gumahasa umano sa kanya habang piyesta sa Oslob sa Cebu. Arestado ang 4 na suspect habang hinahanap ang iba pa. Nakatutok si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Dayo pa mula sa Dalaget, Cebu, kaya dun din na corner kagabi. Ang 4 sa 13 sangkot sa umano'y pag-gang rape sa isang 15 anyos na babae sa Oslob, Cebu. 2 sa kanila ay magkapatid, habang kabarkada nila ang 2 pa. Ang mga edad ng mga inaresto sa Barangay Kasay, 18 hanggang 20 anyos lang. Datunto na rin ng pulisya ang lugar sa Barangay Poblasyon sa Oslob, kung saan umano ginawa ang panghahalay. Hindi sinanto ng 13 sospek ang sagradong okasyon ng pista ng Oslob noong December 9. At tila sinamantala pa umano para painumin ang minor de edad na biktima. Sa pista rin lang nakilala ng mga sospek ang biktima. Ano siya, ipainom ng sa kabaso. Unya, lain ko naglammi. Ano siya nga, dili ako mainom kay mauli ko, maskuila pa ko kaugma. Ano siya nga, way uso maskuila, na to mga laki ko, no. Pila kabog daw? Balbana niya. Yung una ko, yung kuan ko, no. Primero, kuan tulo niya, human ko, ninawag marag 13 yun. 13 kabog. Anak, ninawag nga. Dali na mo, kay nana sa'y biktima kong tani. Nana to mga laki. So, di to pagkatatada na, natulog, nahapla ko na siya. Matapos makapagsumbong sa ina, ay nag-report sila sa pulisya nitong December 12. Pero kinabukasan, natagpo ang wala ng buhay ang biktima. Ayon sa pulisya, positibong kinilala ng mga saksi ang 4 sa mga umano'y sospek. Ang pagsubay, ma'am, pinahagi sa mga testimonya sa mga witness na previously interviewed and as well as review, ma'am, sa mga CCTV recordings dito sa area. Inihahanda na ng pulisya ang kasong statutory rape na isasampa sa mga inarestong sospek habang inaalam ang pagkakakilanlan ng iba pang mga sangkot. We have yet to check, sir, kung na ay criminal records, but we will work on that, sir, checking kung na sila involvement sa mga other criminal incidents, sir, or records. Hinihintay din ng pulisya ang resulta sa isinagawang autopsy sa bangkay ng biktima. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Femari Dumabok, nakatutok 24 oras. 4 na weather system ang nagpaulan sa bansa nitong huling weekend bago po ang Pasko. Sa Aklan, inanod ng rumaragasang ilog ang isang balsang may sakay na pasyente. Ang aktwal na pagsagip sa kanya, panoorin sa pagtutok ni Salima Refran. Lord, ay tabangay sanda Ginoo mo. Ay tabangay sanda Lord. Makapigil hininga ang paghabol na yan ng mga residente sa isang balsa sa Libakaw, Aklan. Ay Ginoo ko. Ang balsa kasing inanod ng rumaragasang ilog, lula ng isang pasyente na itatawid papuntang ospital. Agad na rumesponde ang kanilang MDRMO. Nasagip ang pasyente na matagumpay ring nadala sa ospital. Sa bayan naman ng Kalibo, bumagsak ang isang elf truck matapos gumuho ang bahagi ng dinaanan nitong revetment wall. 2 ang sugatan na agad sinugod sa ospital. Ang pag-ulan na yan sa Visayas, epekto ng shear line. Trough naman ng dating bagyong Romina ang nagpaulan sa Palawan, gaya ng naranasan sa Puerto Princesa. Facility na yan. Simula nagkaroon ng water tweak. Ang resulta, abot hanggang binting baha. Ang mga tauhan ng establishmentong ito, itinaas ang ilang gamit para hindi mabasa. Hindi ordinaryo yung mga rainfall na bumagsak sa atin ngayon. Ano? Sabi ng Pag-asa, kung babasehan, kesa sa mga previous na ulan. No? Talagang mataas yung millimeter niya. May nakakarang sa kanal ng... Nakadagdag din umano ang problema sa basura na nagpabara sa dadaanan ng tubig. Sakto naman kung kailan maraming mamimili ngayong magpapasko. Binaha ang palengking ito sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Halos ganyan din ang sitwasyon sa Digos, Davao del Sur. Ang kalsadang ito mistulang dagat na dahil sa baha. Pero wisyong baha rin ang ininda ng mga commuter sa bayan naman ng Bansalan na na-stranded dahil sa pag-apaw ng tubig sa kalsada. Samantala, malakas na ulan na sinamahan ng hangin ang bumayo sa Coronadal, South Cotabato. Ang tindahang ito ng paputok, natanggalan pa ng bubong.
Bukod dyan, problema rin nila ang mga nabasang paninda. Ayon sa Pag-asa, epekto ng localized thunderstorms ang pag-ulan sa Mindanao. Para sa GMA Integrated News, sa Lima Refra, nakatutok 24 oras. Posible pong maging maulan sa bisperas at mismong araw ng Pasko sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, northeast monsoon o amihan ang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon. Nagpapaulan din ang shear line o pagsalubong ng mainit at malamig na hangin sa Southern Luzon at Visayas. Sa rainfall map ng Metro Weather, makikita na halos buong Pilipinas ang uulanin bukas. May mga kulay dilaw at pula sa mapa, indikasyon na malalakas ang buhos ng ulan. Halos buong Luzon ang buong araw na uulanin bukas. May intense to torrential rains, partikular sa Aurora, Quezon, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Doble ingat po mga kapuso dahil kapag ganyan kalakas ang ulan, posible ang baha o pagguho ng lupa. Halos buong Visayas din ang uulanin. May heavy to intense rains sa Eastern Visayas at ilang parte ng Central Visayas, partikular sa Cebu, Bohol at Capiz. Ganyan din ang mararanasan sa Mindanao, pati sa Metro Manila. At batay po sa special weather outlook ng Pag-asa, posibleng magpatuloy ang ulan hanggang sa Miyerkules, araw ng Pasko. Amihan, easterlies at shearline pa rin ang magpapaulan gaya sa Metro Manila, Central at Southern Luzon, pati Eastern Visayas. Easterlies naman ang makakaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao. Maghanda rin sa posibilidad ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Sa mga babiyahe o maglalayag naman sa dagat, magiging maalon po sa ilang baybayin ng Luzon. Posible pang magbago yan kaya patuloy na umantabay sa mga update. Tila pang blockbuster na pila ng mga namimili ng hamon sa Quiapo. Sa Divisoria naman, pakyawan ang pamimili sa bagsak presyong panregalo. Bagamat may ilan na rin bahagyang nagmahal. Nakatutok doon live si Mariz Zumali. Mariz? Mel, mapapanregalo pa Noche Buena. Talagang di ka na mag-iisip kung saan dapat pumunta. Dalawa lang yan sa mga nais makamura. Quiapo at dito sa Divisoria. Lalong pinapakyaw ang mga tindang laruan sa pwestong ito sa Divisoria. Ngayon 2 tulog na lang, Pasko na. Nakapako na sa 25 pesos ang kahit anong laruan. Kaya swak sa 400 peso budget ni Lola Liberty para sa 8 apo. Yun na kasiyahan po ng mga bata na binibigyan sila tuwing Pasko. Tiga-tigalawa sila. At kahit inulan pa, sige pa rin sa pamimili si Ruel. Wholesale anya na makiyaw ng panregalong wallet, damit at iba pa para anya mas makamura. Tig 100, mabili mo siya kung makuha mo siya ng 60 pag wholesale. Parang na mamigay tuwing Pasko. It's better than to give than to receive. Meron din namang ilang tindahang naghahabol ng kita bago magpasko, kaya bahagya ng nagmahal ng paninda. Mataas na raw po yung mga presyo eh. Kasi ito dati bentahan namin 120. Ngayon, 150 na. Kahit mahal, binibili pa rin. Mas mura po talaga dito sa Divisoria, ma'am. Kaysa sa ibang lugar. Hile-hilera mga tindahan ng panregalo rito para sa mga bata at young at heart. Kaya sa totoo lang, di mo na kailangan lumayo para makumpleto ang listahan ng reregaluhan mo. Maging sa Villalobos Street sa Quiapo, halos tabi-tabi rin ang mga mabibilhan ng mga murang panregalo, gaya ng mga mugs at baso, mga damit, cap at kung ano-anong borloloy. Yung uso natin ngayon, yung mga cellphone holder po. Kasi mura po sa bangketa po eh. Same lang po sa mga mall, yung kalidad po. Pero kung isa sa mga star ng Noche Buena ang hanap mo, sa bilihan ng ham dito sa Palangka Street, ang punta ng mga tao na gaya ng inaasahan, parang blockbuster sa dami ng nakapila. May lumuwas pa galing Bulacan at may dumiretso rin dito pagbaba ng eroplano mula Australia. My plane just landed. Dito na kami dumiretso para makabili ng ham. Christmas is not the same without a ham. Taon-taon kasi talaga lumuluwas ako para bumili ng ham. Dati buong nabibili ko, ngayon low budget na. Kaya okay lang kahit 1/4 lang, makatikim lang. Parang mas ramdam ko yung Pasko pag ito. Kahit naman 1 linggo pa bago magbagong taon, marami na rin ang nagtitinda ng mga pantaboy malas, gaya ng torotot, golden coins, lucky charms, mga bilog na prutas at mga papatok.
Mel, sa mga hahabol dito sa Divisoria, ganito po ang sitwasyon ngayon, no, sa palibot, no. Dito po mabigat ang daloy ng mga sasakyan dito sa may Juan Luna. At dito na po sa aking likuran, makikita nyo, napakarami pa pong mga tao dito po sa may Santa Elena at pati sa Ilaya. Pero ayon po sa mga nagtitinda rito, may mga tindahan naman po na bukas hanggang madaling araw na. Bukas din daw po sila sa Pasko at Bagong Taon. At wag po kayong mag-alala dahil kahit may mga ibang bahagyang nagtaas ang presyo ng mga paninda, pwede pa rin daw pong tumawad. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marie Zumali. Huling araw ng trabaho sa mga may holiday, kaya ang uwian nila na sumabay sa last-minute Christmas shopping, nagpa-traffic lalo sa EDSA. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Emil, ganun na nga nangyari. Nakita natin sa maghapon ang dami na mga manggagawa na pumasok pa rin ngayong araw kahit na itong December 23 ay ipit na araw ng weekend at ng Pasko. Maliban sa kanila, sumabay pa yung mga last-minute shoppers, ika mo nga, at maliban pa rin sa kanila, pagkatapos ng work hours, dumagsa naman yung mga kababayan natin sa mga terminal ng bus na uuwi naman sa mga probinsya ngayong gabi. Pasado 1:00 pa lang ng tanghali, nagsimula ng bumigat ang daloy ng trapiko sa EDSA, southbound man o northbound. Kitang-kita na volume ng sasakyan ang pangunahing dahilan ng traffic. Sa dulo ng EDSA sa South, pinakamabigat ang daloy sa EDSA at Rojas Boulevard Crossing. Nawalan nga ng saysay ang traffic lights dahil naglock na rito ang traffic. Pero pagtungtong ng bandang 4:00 ng hapon, bumper to bumper na talaga ang northbound ng EDSA mula palang Rojas Boulevard hanggang umabot sa tabi-tabing mall sa EDSA Shaw Boulevard. Napakaraming tao ang labas-masok sa mga mall, ganun din ang mga motoristang gustong mag-park sa mall. Sa puntong ito, sumabay na rin ang uwian ng mga empleyado sa bus carousel at MRT stations. After work din, mas dumami ang pasahero sa mga bus station ng Quezon City. Kaya nakadagdag din ito sa pagbagal ng daloy sa EDSA. Mga 30 minutes, galing po kami doon tapos pumunta kami dito para sakaling mag-abang ng bus. Ayaw rin kasi ng taxi kaya commute talaga. Maraming tao, maraming nag-grocery. So ayun, kailangan ng empleyado. Ay 25 may pasok po kami. Emil, kung uuwi kayo ng Northern Luzon, nandito ako ngayon sa North EDSA. Take note, ang inyo lang magiging choke point dito ay yung magkakatabing mall sa North EDSA. Diyan lang maghihigpit ng konti. Paglampas ninyo yung Muñoz, dire-diretso na ang inyong biyahe niyan. Bahagyang hihinto kayo papasok ng Balintawak, pero saglit lang yon at maluwag na ulit. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar. Inilabas ng Okta Research ang resulta ng ginawa nilang Senatorial Preference Survey para sa huling quarter ng 2024. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Base sa survey ng Okta Research na isinagawa noong November 10 hanggang 16, kasama sa mga may statistical chance na pumasok sa top 12 sa pagkasenador, sina Congressman Erwin Tulfo, mamamahayag na si Ben Tulfo, dating Senador Tito Soto, sina Senador Bongo, Bong Revilla Jr. at Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, mga senador na sina Lito Lapid at Francis Tolentino, dating DILG Secretary Benhar Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Congresswoman Camille Villar, TV host Willie Revillame, dating Senador Gringo Onasan, Senador Bato de la Rosa at dating Senador Francis Pangilinan. 42 pangalan ang kabilang sa listahan, kasama ang ilang kasalukuyan at dating mambabatas at LGU officials. Pati mga dating membro ng gabinete, dating sundalo at ilan pang personalidad. 1,200 Pilipinong edad 18 pataas ang lumahok sa survey at may margin of error na plus-minus 3%. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Pinagbigyan ng korte ang mosyon ni Mayor Enrico Roque ng Pandi, Bulacan na ibasura ang arrest warrant laban sa kanya.
Pinaboran din ng korte ang hiling ng mayor na ibalik sa prosekusyon ang investigasyon sa kasong rape na inihain noong 2019. Inaresto ang alkalde at 2 iba pang opisyal ng munisipyo ng Pandi noong nakaraang linggo. Itinanggi ng alkalde ang akusasyon na gawa-gawa lang umano at may bahid politika.